Magandang gabi, welcome back ulit sa aking vlog. Ngayon, pag-usapan natin, bakit ba maraming takot na pasyente na may hyperthyroid ang magpa-radioactive iodine o yung sa mas kilala na tawag na RAI. O tara, sagutin natin. Alright, so lahat ng mga babanggitin ko ay base sa aking experience at base na rin ito sa payo ng aking endocrinologist at saka ng kaibigan kong nuclear medicine doctor. O tara, umpisahan natin. Well, kung maririnig mo kasi yung word na radioactive iodine treatment o kaya yung RAI, ang pumapasok agad sa isip ng marami, hala, radiation yan delikado yan. Wag na nating i-sugarcoat. Pag narinig natin radiation, di ba pang cancer yun? Tama ka naman. Tama naman yun. Pang cancer. Ginagamit din siya sa may mga cancer. No? Pero syempre, ito yun. Yung may mga cancer, kagaya ng mother ko, no? Ang ginagamit sa kanya na MCI o yung dosage, no? Umaabot ng 85-150 MCI. Samantala, ang may hyperthyroidism o Graves disease, kagaya ko, kagaya nung kakambal ko, umabot lang sa amin ng 12 MCI at saka sa akin, 15 MCI o millicurie. Okay? Masyadong maliit yun. No? So, well, yes, hindi naman natin maaalis yun, nakakatakot. Pero syempre, may mga paraan naman para mas lalo nating maintindihan kung para saan ba yun. Okay, so sige, balangkasin natin isa-isa. O ganito, no? Una talaga siyang ginagamit. Halimbawa sa atin, meron tayong tinatawag na Graves disease, no? Yung Graves disease, autoimmune siya na siyang dahilan ng pagiging hyper ko. O, alam naman natin na yung hyperthyroid ko, once na itigil yung top din, at maging okay na lahat-lahat, no? After 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, umuulit yung sintomas ng hyperthyroid. So, no choice kung hindi mag-radioactive iodine ako. Okay? Well, mas okay naman yung radioactive kaysa naman sa operation kasi magiging ganun din naman yung epekto. Kung ooperahan naman ako, o di kawawa naman yung bulsa ko. Okay, so ito nangyari, nagpa-radioactive ako. O anong nangyari? Naging permanent hypothyroid na ako. Okay, so natulungan niya ako na maging hypo sa pamamagitan ng RAI pero non-surgical po siya. Hindi kailangan sugatan yung katawan natin. Okay, so ganun siya. Tapos, syempre, yung radioactive iodine na yon, hindi naman siya sobra-sobra para masira ang ating katawan. Ibig kong sabihin, andyan naman yung proper dosing or tamang dosage lang. At enough yun, okay, para kontrolin ang aking thyroid gland para hindi na siya maging hyper. No? So, ganun. Okay? So, ipinaliwanag sa akin yun ni endocrinologist at saka ni nuclear medicine doctor, no? Na ganito kasi yun. Iinumin mo siya, o tapos after ilang buwan, magiging hypo ka na. So, ipinapaliwanag naman yun. Okay? So, next. Pinagraray din yung mga pasyenteng naoperahan sa thyroid. Tinanggal, no? Nag-undergo ng ito, yung tinatanggal, yung total thyroidectomy. Tinanggal. Kasi nga, nakitaan ng bukol. Yung bukol, cancerous. Okay? So, tinanggal. Nung natanggal na yung, yung thyroid, after 1 month or after 2 weeks, mula nung inoperahan, pinababalik, pinagre-radioactive iodine. Yun, marami akong kakilala nun. Yung pinsan ko, tinanggalan ng thyroid. Ang nangyari naman, pinag-radioactive iodine siya, parang 80 MCI yata yun o 120 MCI. Mataas. So, sir, tinanggal na ang kanyang thyroid gland, bakit pinag-radioactive pa? Ang explanation naman doon ni NUCMED doctor at saka ni Endo, para mas maging clear o wala nang maging trace ng cancer cell. Diba? Make sense. Tama naman. No? So, nakakatakot pakinggan, oo. Pero, syempre, nakakatulong. Hindi naman yan basta-basta ibibigay kasi yan may research, may study, may ebidensyang nakakatulong at nakakagamot. Okay? So, ganun po siya. Ngayon, ang isa pang ikinakatakot ng marami dito ay yung presyo.
Well, yes. Hindi naman natin ini-invalidate yun, no? Yung presyo talaga. Kagaya nung sa akin, medyo simpleng tignan, pero kahit papano, umaabot ng 20 mil. No? Ano rin naman pa na, 20 mil pala. O kaya, 10,000 pala. Siyempre, pera yan eh. Savings na yan eh, mapupunta pa sa ganun. Yung sa mga nahihirapan mag-budget or kapos sa budget pagdating sa mga ganyang bagay, po pwede naman tayong humingi ng tulong sa rural health unit natin. Sa munisipyo, sa barangay, po pwede tayong humingi ng assistance. Okay? Lumapit tayo. Huwag kang mahiya, taxpayer ka eh. Pilipino ka. Bakit ka mahihiyang lumapit sa mga yan? 'Di ba? So humingi po tayo ng tulong kung nakaka-experience tayo ng kakapusan. Okay? So, isa yon sa nakakapagbigay ng takot sa marami nating kababayan na kailangang i-radioactive iodine, no? Kasi ang pumapasok, once na sinabing radioactive iodine or radiation, ang mahal pala niyan. Hindi ko kaya yan eh. Baka abutin ng ganyan yan. Kaya yung iba, aminin na natin sa hindi, lumilipat sa alternative medicine na wala namang basihan na nakakagaling. Kagaya ng mga tapal-tapal dahon, mga herbal na saksakan ng mahal. Yan, maraming mga ganyan. Marami ring napapahamak. Kasi nga, siyempre, sino ba namang tao ang ayaw gumaling? Di siyempre, ikaw gagawin mo. O dahil vulnerable ka, mabebentahan ka ng mga product na hindi naman aprobado, wala namang evidence na nakakatulong or nakakagaling, no? So, yun yung mga iilang bagay na bakit maraming umiiwas sa pagpapa-radioactive iodine or sa radiation. Okay? Next dito, na bakit natatakot yung iba, no? Syempre, marami pa rin sa kababayan natin yung mga misinformed. Aminin natin, yung government natin, may kakulangan, lalo na yung sektor ng pangkalusugan, yung DOH. May malaki silang ginagampanan dito. Pero, kulang na kulang ang kanilang kampanya. Okay? Kaya nga sobrang thankful ako ngayon, panahon na to, kasi may mga vlogger, influencer na mga doktor na siyang nagbibigay ng information sa iba't ibang social media platform kagaya ng Facebook, TikTok, YouTube, no? Maraming nagbibigay regarding sa radioactive iodine kung para saan siya. Dapat ang gumagawa talaga nito, DOH, may commercial man lang sila, meron man lang silang karatula na ipopost dyan sa bawat probinsya, bawat kalye. Pero kasi ang nangyayari, wala. Okay? Wala silang ganon. Yung ibang nanonood sa inyo, kagaya ko, batang 80s, 90s ako, nung mga panahon na yun, lalo na nung kapanahonan ni late Senator Plabier, na dating secretary din ng DOH, maganda ang pamamalakad niya noon. May mga commercial siya about bakuna, about pagtatae, about polio, measles, marami siyang ganyan. Pero ngayon, kulang sa gawa. Okay? Kaya kung ako sa inyo, no, huwag kayong matatakot sa radioactive iodine na yan, sa mga procedure na yan. Kasi nakakatulong naman talaga yan. Yun nga lang, marami talaga tayong tawag dito, sablay sa, lalo na sa sektor ng pangkalusugan sa DOH. Okay? Kaya, kung kayo ay nakaranas ng pagpapa-radioactive iodine, ibahagi natin. Okay? Ibahagi natin sa mga kababayan natin para mas makatulong tayo, mas spread natin ang word, ma-share natin ang mga pagkakataong ito, no? Na wag silang matakot, wag nang palalain ang lumalaking bukol sa inyong thyroid, yung hyperthyroidism patient na nagsasuffer dahil sa palpitation, sa anxiety. Tuldo ka na once na radioactive iodine yan. Yung mga ganung bagay ba? 'Di ba? At least 'di ba na i-share natin. So, wag niyo na ring, alam mo na, wala namang nakakatakot kasi para ka lang uminom ng literal na biogesic. Parang ininom mo lang na tubig. Pahinga ka diyan, inom ka ng maraming tubig, ihi ka. O after 1 hour, 2 hours, uwi ka na. O di tapos. O ano nakakatakot doon? Di wala. So, ganun lang. Okay? Kung medyo nakakaramdam ka ng kakapusan sa budget, pwede namang installment. 'Di ba?
O kaya hingin mo yung quotation from hospital, o edi ibigay mo sa barangay, sa munisipyo, o eto, o bibigyan ka nila ng assisting ngayon. O ganun lang kasimple. Huwag kayong matakot. Kasi hindi ka naman papatay niya na, hala, magkaka-cancer ako, masisira ang ganto ko. Hindi. Kaya nga may proper dosage eh. Eh kung ang ibibigay sa'yo, 10,000 MCI, 500 MCI, ayun, sigurado, may kalalagyan ka. Pero 10, 12, 15 MCI, 20, na enough lang para sa kondisyon mo, walang nakakatakot dun. Parang ganito yan eh. Paiinumin kita ng antibiotic for 7 days. Dahil nakita ko, may UTI ka, mataas ang bakterya mo, ang ganito. Enough na yung dosage na ibibigay ko sa'yo for 1 week. Ganun lang. Natatakot ka pa ba? Ikaw na nanonood, natatakot ka pa ba na magpa-radioactive iodine? I'm sure, hindi na. Kasi, inumin mo yan, pahinga ka lang sa ospital ng 1 oras, 2 oras, uwi ka na. Luto ka, tulog ka. That's it. After 2 to 3 days, halos wala na sa katawan natin yan. Kasi iinom ka ng tubig, na-flush out mo yan sa pagwiwi, sa pagpapapawi, sa pagdumi. 1 week hanggang 10 days. Wala na. Okay na yan. Sabi nga sa akin ni nuclear medicine doctor, mas mataas pa ang nakukuha nating radiation pag sumasakay tayo ng eroplano. At saka kung ang trabaho mo, IT ka, mga ganyan, or mas mataas pa yun kumpara doon sa tinake nating radioactive iodine. No? So, yun lang ang basic nilang explanation doon. Which is, tama naman eh. Wala namang nakakalito, wala namang dapat ikatakot. Okay? So, paano kung ikaw may plano ka magpa-radioactive iodine, sige na, go na. At kung yun naman ang sinabi sa'yo ng doktor mo at siyang makakatulong, kita mo, kung 3 taon na ako na radioactive iodine, awa ng Diyos, okay naman ako. Diba? Nagagampanan ko naman yung trabaho ko ng maayos, yung pagiging asawa ko, yung pagiging ama ko. Wala namang problema. Okay? So, ganun lang. Okay? So, huwag kayong matakot pagpa-radioactive iodine. Kung kailangan, sige. Alright? So, paano hanggang sa susunod na video? Thank you for watching and God bless po.